3 minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, August 22, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Mga opisyal ng Australia, US at Pilipinas sumarap sa press con sa mismong aircraft carrier ng Australia. Paglilinis ng maruming tubig na napupunta sa dagat at ilog nasa programa ng Puerto Princesa City Water District. Dagdag na singil, asahan sa hinaharap. Australian Ambassador to the Philippines nagpahayag ng katatagan ng samahan ng Pilipinas at Australia sa ginawang bilateral military exercise kahapon. Sa police report, marijuana nakuha sa bahay ng suspek ng pinasok ng PDU sa bayan ng Rojas. Iodized Salt Processing Facility, pinasinayaan na sa bayan ng Dumaran. Sa showbiz balita, veteran actress na si Boots Anson Roa darating para sa ika-400 taong Kristyanismo sa Palawan. Sa balitang Good Vibes, Agosto ginugunita rin bilang History Month. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR. Balitang Kuya. 8 minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita. Opisyal ng US, Australia at Pilipinas humarap sa isang press conference kahapon sa mismong aircraft carrier ng Australia. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR.
Pagkatapos ng bilateral joint military exercise ng tatlong bansa ng Pilipinas, Australia at United States sa sitio Parampitao, Barangay Puntabaja, Rizal, Palawan, ay dinala ng Australian forces sa kanilang aircraft carrier na nasa karatang sakop ng Pilipinas sa bahagi ng Sulu Sea na isinakotparan sa pamagitan ng Australian Embassy at doon isinagawa ang press conference sa harapang matataas na opisyal ng Australia sa pamagitan ni Lieutenant General Greg Belton, Commander of Joint Operations Australian Defence Force, Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, at United States Marine Corps Colonel B.P. Sullivan, Commanding Officer, 1st Marine Regiment. Sabi ni General Belton ng Australian Force na ang ginawa nilang pagsasanay ay bahagi ng kanilang paghahanda laban sa mga kaaway o magiging kalaban ng tatlong bansa, na kung sino man ito ay kung sino ang maaring kalabanin ng alimang bansa na nagkakaisa. Ang Indo-Pacific ay pinangangalagaan umano nila na maging mapayapa ang lugar na ito na walang sino mong bansa ang gumulo sa malayang pagdaan sa tinatawag na Freedom of Navigation o Free Passage. Sinabi pa ni General Belton na ang pagsasama nilang tatlo ay pagpapakita ng matatag at matibay na samahan ng mga bansa na may layunin na magpatuloy ang katahimikan sa Indo-Pacific hanggang sa South China Sea para sa isang maayos at hangad na kasaganahan. Nakinatagyan naman ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na hangad ng Pilipinas na magpatuloy ang freedom of navigation sa Indo-Pacific hanggang o partikular na sa South China Sea at mapairal ang international law na walang dapat ikabahala sa pagdaan at patuloy umano na bukas ang Westcom sa anumang military exercise na gustong gawin ng Australia at US o sa mga nasasakupan ng Westcom kung saan pagpapatibay umano ito ng kanilang samahan at ang paggamit ng pulang watawat at pulang tactics ng mga nagsilbing kalaban na inassault ng joint forces ay wala umano itong pag-ugnay sa China. Ito ay bahagi ng mga pagkakakilanlan ng kalaban sa kanilang military exercise sa Barangay Puntabaja, Rizal, Palawan kahapon. Ayon naman kay Colonel B.P. Sullivan ng US Marines, ang pagkontrol ng dagat, lupa at hipapawid ay bahagi ng kanilang programa para mapalakas pa ang kakayanan ng kanilang samahan at pagtiyak na pagsasakatuparan ng matagumpay na assault. Ang kanilang ginawa kahapon ay bahagi lang ng isang malawakang paggandasan na sinaharap na anumang mangyayari sa pagpapatuloy na pagpapatupad ng freedom of safe navigation sa Indo-Pacific region hanggang sa West Philippine Sea. Ngayong araw ay maghahanda naman ang tropa ng Australian Forces para sa pagpapatuloy pa ng military exercise sa bahagi naman ng Zamboanga kung saan doon muli isasagawa ang katulad ng military exercise. At sa Palawan ay nagtapos na kahapon na kinapaluban ng 1,200 Australian Royal Air Force at 1,200 na tropa naman ng Armed Forces of the Philippines at nasa 150 na US Marines ang nakiisa sa kanilang military exercise sa Barangay Puntabaja, Rizal, Palawan. Juan Melusares para sa DYTR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, buo ang commitment ng Puerto Princesa City Water District sa pamalang panlungsod sa programang paglilinis ng mga karagatan na pinakita sa mga serye ng Save the Base ng Puerto Princesa City Government. Sabi ng PPCWD, naunawaan nila ang pangangailangan dito kung kaya kaisa sila sa paglilinis ng mga maruming tubig bago ito tuluyang hayaang dumaloy sa dagat at ilog. Ayon kay PPCWD General Manager Walter Laurel, paunti-unti muna sa ngayon ang pagtatayo ng mga septage treatment plant kung saan mayroon ang isa sa Baywalk at 8 pa ang itatayong planta ng pamalang panlungsod. Ang Puerto Princesa City Water District kasi ang mga siwa sa usaping pinansyal sa pagtatayo ng mga septage treatment plant. Sa kanila kasi idadaan ang bayad ng mga consumer, ngunit wala pang halagang napag-usapan kung magkano ang isisingil kada kubiko ng tubig na idadaan sa treatment plant.
plant. Sabi ni Laurel, ito ang konkretong solusyon sa pagsalba at paglinis ng mga anyong tubig sa Puerto Princesa City. Sa kasalukuyan ay nasa 2,000 kubiko ng tubig ang nalilinis ng planta sa Baywalk kada araw. Mula sa 32 kubikong maruming tubig na itinatapon ng mga consumer, dahan-dahan din ang pagpapatupad ng programa dahil hindi rin kakayanin sa ngayon sakaling magdagdag singil sila. Sa ibang lungsod anya, ang taripa sa mga septage plant ay nasa 7 pesos kada kubikong maruming tubig. Balita 1 with DYPR. Ang Australian Ambassador to the Philippines nagpahayag ng katatagan ng samahan ng Pilipinas at Australia sa ginawang bilateral exercise sa bayan ng Rizal kahapon. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozares. Balita 1 with DYPR. Maikling military exercise pero makabaluhan sa pagitan ng bansa Australia, Pilipinas at United States. Bagamat maikling investigation lang ang naganap na bilateral military exercise kahapon sa sitio Trampitaw, Barangay Punta Bahan, Rizal, Palawan, ilang buwan na planning at preparation naman ang ginawa ng bansa Australia para sa military exercise na ito, katuwang ang US na nagbunga ng magandang resulta sa pinakita na Joint Forces Assault ng Pilipinas, Australia at US. Tulad ng Pilipinas, gusto din ng Australia na maging mapayapa at stable at maunlad na rehiyon at may soberanya na nakasunod sa tamang alituntunin ng batas. Kaya ang pagsasakatuparan ng joint military exercise ay pagpapatunay ng salita na isinakapatuparan at ginawa nila kahapon. Ang pangakong suporta at pagsasama ay kanila nang naumpisa na at tuloy-tuloy na gagawin. Sabi ni Australian Ambassador to the Philippines, S.Q. Sim, critical umano ang military exercise dahil sa pamamagitan nito na ipakita ang pagsasama at pagkakaisa ng mga bansa. At sa pamamagitan nito ay naitaas ang kalaman ng bawat isa sa mga paghahanda sa anumang kakaharapin na kalaban ng mga bansa na nagkakaisa. Ang military exercise alon ay nagpatuloy o nagpatibay ng samahan ng tatlong bansa na pareho nagsikap na maging matagumpay at ang pinalabasan ng maayos na pagsasanay ng lahat at pagkaisa na harapin ang sinumang magiging hadlang sa paghahangad ng katahimikan at katiwasayan ng bawat rehiyon. Kapag patuloy umano ang suporta ng Australia sa Pilipinas at mananatili ang mabuting samahan ng kasamang Estados Unidos, ayon pa sa Australian Ambassador to the Philippines, ay isang magandang sinyales para ipakita na kahit sino man ang makaharap nila ay matibay ang kanilang samahan. Sobra din ang pagpapasalamat na pinabot ni Ambassador H. sa pamahalaan ng Pilipinas at sa Palawan sa maayos na pagtanggap sa kanilang armed forces sa Rizal, Palawan at sa kabuuan ng karagatan ng Palawan kung saan nanatili ang kanilang aircraft carrier. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Balita 1 with DYPR. 16 na minuto makalipas ang 6:00, ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo.
Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito maging kanilang pamilya linggo-linggo na sisimulan sa 17 at 18 ng Agosto sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Webes ay para sa mga ENT cases at pediatric cases naman sa araw ng Biyernes. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanyang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Samantala, tatanggap rin ng OBGYN cases ang Paleco sa mga susunod na linggo. Manatili lamang nakaantabay para sa magiging schedule nito. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at nagpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita Uno with DYPR. 19 na minuto makalipas ang 6:00 sa iba pang balita sa ating police report. Police report. Police report. Marijuana nakuha sa bahay ng suspect na pinasok ng PDEU sa bayan ng Rojas pero ang suspect nakatakas. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police report. Alas 6 ng umaga kahapon, isinagawa ang pagpasok sa tahanan ng suspect na kinilalang si Ray Batulinaw sa alias Big Nose sa purok sa Barangay Rojas 1, Rojas, Palawan sa pamamagitan ng search warrant sa paglabag sa Republic Act 9165 kung saan nakatakas ito bago pa man dumating ang mga otoridad ay umalis na o nakaalis na ito ng kanyang tahanan. Kaya naman ang Palawan Drug Enforcement Unit ng Palawan Police Office at Rojas Police na nagsilbi ng search warrant na inilabas ni Judge Simpson Mendoza, Executive Judge ng Regional Trial Court 164 ay wala nang inabutan pero naghalughog ito sa kanilang tahanan o sa tahanan ng suspect kung saan nakarecover ang mga otoridad sa loob ng bahay ng suspect ng isang o ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinilalang marijuana na may timbang na 29.14 grams at may estimated market value na 14,507 pesos. Nasa pag-iingat na ng Rojas Municipal Police Station na ang mga nakumpista. Rami Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng Mapalawan nyo. Police report. Police report. Sa ibang balita pa, pinasanayaan na noong Biyernes ang kauna-unahang iodized salt processing plant sa rehiyon ng Mimaropa. Ito ang Dumaran Iodized Processing Facility sa Barangay Danlag sa bayan ng Dumaran. Ang Iodized Salt Processing Center ay isa sa mga pilot enterprises projects ng Pamalang Panlalawigan sa ilalim ng Provincial Planning and Development Office, katuwang ang Department of Science and Technology Mimaropa at lokal na pamalaan ng Dumaran. Layunin nito na maitaas ang kalidad at produksyon ng asin sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan mula sa dating solar salt production kung saan pinatutuyo ang tubig alat sa matinding sikat ng araw. Nais din na mapalawak pa ang mga negosyong maaaring pagkakitaan ng mahirap na pamilya na naninirahan sa mga rural at coastal communities sa lalawigan. Kasabay ng inauguration ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamalang Panlalawigan at LGU Dumaran para sa turnover ng Dumaran Iodized Salt Processing Facility. Nagpasalamat ang mayor ng Dumaran sa Pamalang Panlalawigan at sa DOST sa pagsasakatuparan ng proyekto na isang malaking tulong para sa mga residente ng kanyang bayan. Malaking tulong din umano ang iodized salt
salt processing facility sa mga mag-aasin sa Dumaran dahil makakadagdag ito para magkaroon sila ng magandang kita. Balita Uno with DYPR. 23 minuto makalipas ang alas 6, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, veteran actress na si Boots Anson Roa darating sa lungsod para sa selebrasyon ng ika-400 Kristyanismo sa Palawan. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrevida. Showbiz Balita. Isang veteran actress/TV host na si Boots Anson Roa sa magiging speaker para sa selebrasyon ng ika-400 years ng Kristyanismo sa Palawan. Darating si Tita Boots ngayong August 25 Biyernes kasama ang asawang si King Rodrigo at isa sila sa magabahagi ng kanilang kwento para sa Journey of Faith, Memory and Missionary, a celebration of 400 years of Christianity. Gaganapin ito alas 8 ng umaga sa Convention Center ng Kapitolyo at ito'y bukas sa publiko. Pero ayon sa ABPP ay pupunta rin ang mag-asawa para magbigay ng mensahe sa RBM Sports Complex sa araw na yon.
Si Boots ay kilala sa showbiz bilang isa sa may pinakamagandang mukha at karaniwang tumatak ang mga pagganap niya bilang Birheng Maria. Naging leading ladies din siya nila Joseph Estrada, Fernando Poe Jr. at marami pang iba. Huli siyang napanood sa teleseryeng Mano Po, Legacy ng GMA7 nung nakaraang taon. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, maliban sa pagiging buwan ng wika, ang Agosto, kilala rin ito bilang buwan ng kasaysayan, kung saan inaalam ng mga pamantasan at ibang sektor ng bayan ang mga mahalagang okasyon at pangyayari sa ating kasaysayan. Taong 2012 pa idineklara ang pagiging History Month ng Agosto at ngayon taon ay may tema itong pagpalaya ng kasaysayan para sa sambayanan. Agosto rin ang makasaysayan ngayon sa Palawan dahil sa buwang ding ito ipinagdiriwang ang ika-400 taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Palawan. Sa panig naman ng Kapitolyo, ngayong Agosto rin at sa linggong ito bubuksan na ang makasaysayang Governor's Residence na sumailalim sa renovation nitong mga nakalipas na buwan. Balitang Good Vibes. Ulat panahon. Sa ating ulat panahon, ang buong Palawan kasama ang Kalayaan Group of Islands ay makakaranas ng medyo maulap hanggang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng habagat. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa kanluran ang iiral sa lalawigan ng Palawan kasama ang Kalayaan Group of Islands na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng karagatan. Ulat panahon. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang tanghali balita uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez, magandang morning. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. At tanda, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.